Pinapakita ng mga ito na ang disenyo ng kurikulum sa kasaysayan ay may direktang epekto sa lalim ng pag-unawa ng kabataan sa kanilang pagkakakilanlan o identity bilang Pilipino at sa kanilang kakayahang suriin ang mga kasalukuyang isyung panlipunan sa konteksto ng ating nakaraan. Pangalawa, pag-aaral ng kasaysayan bilang mahalagang bahagi ng kurikulum. Mangilan-ngilan na pong video na kumakalat sa internet ang nagpapakita ng mga mag-aaral na tila hindi makasagot sa mga simpleng tanong tungkol sa kasaysayan ng ating bansa. Bakit kaya simple lamang ang mga tanong pero hirap silang sagutin ito? Dito ko po napagtanto, Ginoong Pangulo, hindi sila ang kulang. Ang kulang dito ay tayo, ang sistema, tayo ang nagkulang. Ang kinakatakutan ko, makalimutan na ng kabataan kung bakit sila Pilipino. Dahil kapag nangyari yun, madali na silang mawalan ng paninindigan. Madali na silang mawalan ng pakialam. Madali na silang sumunod kahit mali. Ito ay pinatunayan na ng Program for International Student Assessment 2018 po, kung saan napag-alaman na ang mga kabataang Pilipino, edad 15, ay kasama sa mga pinaka-vulnerable na maniwala sa fake news. Hindi lamang mga historiador at iskolar, kundi pati mga guro mismo ang nagsusulong ng pagbabalik ng asignatura ng kasaysayan ng Pilipinas sa high school. Sapagkat ang pag-aaral nito ay hindi dapat nakatali o limitado sa isang partikular na pangkat ng edad. Hindi rin makatarungang sabihin may redundancy sa curriculum at inuulit lamang ang pagtuturo mula elementarya hanggang high school. Ang katotohanan, hindi ito basta inuulit, kundi mas pinapalalim. Nung tayo po ay nasa elementarya at sekundarya, ang kasaysayan ay itinuturo sa paraang payak, makabuluhan, at nakatuon sa pagbuo ng ating pagkakakilanlan, pagkamakabayan, at pag-unawa sa mga pangunahing pangyayari, tauhan, at mga bayani sa ating nakaraan. Samantala, pagdating po sa kolehiyo, kung saan mas mature appreciation na ang isang tao, ang pagtuturo ng kasaysayan ay mas malalim at mas kritikal. Dito, kinakailangan suriin ang konteksto, dahilan at epekto ng kaganapan sa nakaraan. Pati na rin ang kaugnayan nito sa mga kasalukuyang isyung panlipunan, pampolitika at pang-ekonomiya. Sa madaling salita, sa basic education, sinasagot ang sino, ano, kailan at saan ng kasaysayan. Habang sa kolehiyo naman, tinatalakay ang bakit at paano. Pinapakita nito, bagamat pare-pareho nating kinikilala ang kahalagahan ng kasaysayan, nagkakaiba-iba ang paraan ng pagtuturo nito at ang lalim ng pag-unawa ng mga mag-aaral. Kaya't malinaw, mahal na Ginoong Pangulo, na mahalagang manatiling bahagi ng kurikulum sa lahat ng antas ng formal na edukasyon sa ating bansa ang kasaysayan ng Pilipinas. Pangatlo, issue sa draft CHED Memorandum Order. Sa existing curriculum, may nakalaan na kabuuang 6 units para sa pag-aaral ng kasaysayan. Isang 3-unit na Rizal course
at isang 3-unit course sa Reading in Philippine History. Ngunit sa draft CHED Memorandum Order, naglalayong i-reframe ang General Education Curriculum, ang mga stand-alone courses sa filosofiya, etika, panitikan, pagpapahalaga sa sining at kasaysayan ng Pilipinas, mga asignaturang bahagi ng kasulukuyang curriculum ay hindi lumilitaw bilang mga required courses. Pambihira. Ibig sabihin, kalimutan na natin tong mga ganitong kasuotan. Ayon pa sa draft, sa ilalim ng Artikulo 5 nito, nakasaad ang kursong Rizal and Philippine Studies bilang bahagi ng core subjects, habang ang dating stand-alone na kursong Readings in Philippine History ay hindi na makikita sa listahan. Kahapon po, 5 ng Mayo, dumalo ang aking opisina sa online public consultation ng CHED patungkol sa kanilang draft CMO. Sa isinagawang konsultasyon, ipanaliwanag ng CHED na ang ginagawa ay reframing o muling pag-aayos, hindi pagtanggal ng mga asignaturang general education. Ayon sa kanila, marami sa mga kursong general education sa kolehiyo ay naituro na sa senior high school sa ilalim ng K-12. Kaya nagiging efficient ang pag-uulit. Hindi daw nagiging efficient. Sa nasabing public consultation din, kinumpirma na ang kursong kasaysayan ng Pilipinas ay kasama na raw po sa Rizal Studies. Mula rito, nagiging malinaw na isinusulong ang pagsasanib o konsiderasyon. Kinukonsiderate, para ang gusto nila pagsamasamahin na po, mga mahal kong kababayan, isang asignatura na lamang. Hindi po ito pwede. Hindi po nagkumpisa ang kasaysayan ng Pilipinas sa panahon lang ni Gat Jose Rizal. Si Gat Jose Rizal po ay 19th century. Ang Pilipinas po, kung matatandaan po ninyo, meron na po tayong natagpuan 60,000 years ago. Meron na pong nakita dyan sa Luzon na tayo po ay mga tao na. Kung inyo pong makikita sa screen, ayon po sa draft CHED Memorandum Order, layunin ng kurso na ipinaliwanag o explain ang buhay at akda ni Rizal. Subalit, Ginoong Pangulo, sa lente ng Bloom's Taxonomy, na isang sistematikong balangkas na ginagamit upang uriin ang mga layunin sa pagkatuto sa edukasyon. Ang pag-explain ay nasa mababang antas ng pangkaisipang pangunawa o cognitive learning, na karaniwang mas angkop sa basic learning outcomes kaysa sa antas ng kolehiyo. Kaya't ipinapahayag ko ang malalim na pag-aalala na ang mga pagbabagong nakapaloob sa draft CMO, partikular sa Section 8, Letter D ng kursong Rizal and Philippine Studies, ay hindi lamang tila hindi angkop sa antas ng pangkaisipang pangunawa o cognitive learning.